Good day, Ritualians. Once again, welcome to our online Moments with God. With a grateful and humble heart, let us all come together to the Lord. Let us all worship His holy name and sing praises unto Him. Let us all rejoice and be inspired in our online Moments with God. Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Shine, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remain forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Shine, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remain forever and ever. You stay the same. Shout it out, shout it out, shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus,
Sa buhay mo'y lagi mong lahat narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay nagpupuri sa'yo, pupurihin ka sa hawin, itatahas ang aking tinig, itatangha sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay mo, lagi mong lahat narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay nagpupuri sa'yo, pupurihin ka sa hawin, itatahas ang aking tinig, itatangha sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa hawin, itataas ang aking tinig, itatangha sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kamahatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa hawin, itatahas ang aking tinig, itatangha sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kamahatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Yung key verse pa lang po natin is already a blessing to everyone. I do understand na yung mga matagal na pong nananambahan sa mga simbahang Kristiyano or yung tinatawag natin na born again, this is a very familiar verse or verses to all of us. So yun pa lang po ay take out na natin, take home na natin sa hapong ito. For quite some time now, for the longest time already, actually, desire po ng puso ko na mag-full-time ministry, maging full-time minister sa Panginoon. But yung opportunity na yon ay hindi pa dumadating sa akin until this point in time. That's why yung makatayo po dito sa harapan is already a big blessing to me, a privilege to me, an opportunity para po magamit ng Panginoon. The only intention that I have ay yung mga taong makikilala ko ay makatulong ako kahit papano sa kanila na sila po ay makarating doon sa langit na tinatawag natin. Ano? Naniniwala po ako, yung ating pong chairman, sa Sir Bob, ganito din po yung intention nila. Ano po, na tayong lahat ay pumunta sa langit. Other than helping us to experience blessings,
And abundance in life was what the Lord promised. No? Pangako po yun ng Diyos. And unlike in the past, dati po kasi ang paniniwala ko, mahirap ang pumunta sa langit. Pero ngayon po, naniniwala po ako na tayong lahat po na nandito ay mga ligtas na or maliligtas sapagkat nakikilala ko, nalalaman ko kung ano ang kalooban ng Diyos. At alam ko po, nakikilo siya, gagawa siya sa atin pong lahat para po tayong lahat ay Kanyang mailigtas. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan sa atin? Ito po ay aking conviction, ito ay aking belief, hindi po ito judgment kasi ang pwede lang namang mag-judge kung sino ang pupunta sa langit at kung sino ang hindi, ang Diyos lamang po. Pero since I know my God, alam ko po tayo pong lahat ay magkikita-kita doon sa langit. And it is also a fact that other than salvation, marami pa pong bagay na ipinangako sa atin ng ating Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Hindi lang naman po kaligtasan ang pangako ng Diyos. Katulad po ng dinala sa ating mensahe ng ating Sir Bob, na maging si Pastor Oswald ay nag-exhort din dun sa verse na yon. Ano po? Ako nga po ay namangha sa Diyos nung makita ko yung dalawang mensahe na nauna sa akin sapagkat yung mensahe din na inilagay ng Diyos sa puso ko ay kadugtong, kasudlong ng mga mensaheng iyon. Ibig sabihin lamang po na iisa yung Diyos na nangungusap sa atin, bagamat iba-iba yung mga mensahero, pero yung kanyang mensahe ay magkakatugma. Kaya po sa hapong ito, ihanda natin yung ating puso, yung ating mga isipan. Hindi man po kami kasing dynamic ni Pastor Oswald the last time he stand up here, pero makakarinig pa rin po kayo ng katotohanan. Pwede ba palakpakan ulit natin ang Diyos sa kanyang kabutihan? Ang isa po sa napakagandang pangako ng Panginoong Diyos ay abundance in life. Naalala niyo po ba yung verse ni Sir Bob? Even yung verse ni Pastor Oswald, yung beautiful life, no? At ang Diyos po, iisa lang naman yung kanyang business dito sa earth, no? And that is to give blessing. And sasakayon po ba kayo sa akin pag sinabi ko na ang blessing po ay sa Lord lang nanggagaling? Maybe God used people in your life para kapagpalain. Pero can you agree with me na ang nag-move doon sa tao na yon para pagpalain ka ay ang Diyos? Why? Tingnan niyo po yung analogy na napakaraming taong mayayaman, napakadami nilang pera, pero bakit hirap na hirap silang tumulong? Kasi po yung generosity is a gift. It is a gift from God. Kaya kung ikaw ay isang generous na tao, ibig sabihin sinasamahan ka ng Diyos. At yung ugaling na yon, yung gawin na yun, yung values na yon, ay galing iyon sa ating Panginoon. Of course, God's business is to bless people, but then again, tulad ng binanggit ko, gagamit ang Diyos ng mga tao para tayo ay pagpalain. At isang example na dyan, napakagandang example na dyan, ulit ang ating Sir Bob at ang ating chairman. Nakikita niyo po ba kung anong mga pagpapala yung kanilang min-mobilize para po sa ating lahat? Muli, nabanggit kailan lang yung time ng pandemic, no? Mayroong nagpatotoo ng time ng pandemic where many people are having hard time, pero tayo po, binigyan tayo ng at least kalahati at the beginning. Ang premise noon ay parang cash advance lang muna ito. So others are worrying, sana after nitong walang pasok na ito, wag naman sanang hingin or wag sanang hingin pabalik, no? Pero baliktad po yung nangyari, sa halip na hingin pabalik, yung kalahati na naiwan, ibinigay pa. Amen po ba? So napakabuti po talaga ng ating Panginoon sa ating lahat, sa buhay po ng ating chairman at Sir Bob. Ano po? Kaya po, kami po na mga tumatayo dito sa harapan, as much as possible, we want to make sure that the message will be delivered ay mensahe na galing sa Diyos at kung paano ito ay magiging pagpapala sa bawat isa, no? Palagi na intensyon namin na maging daluyan ng pagpapala para po kayo ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Kailangan po natin na maintindihan para tayong mapagpala ng Diyos. Kailangan natin na maintindihan yung kaniyang katotohanan. At isa po sa katotohanan na dapat nating maintindihan this afternoon, that everyone has a burden
on his own, on her own. Sa pag-iikot po kasi namin, nila Deacon June, Pastor Oswald, nararamdaman namin yung kabisihan, yung kaabalahan, yung kapaguran ng mga departamento na napupuntahan namin. That's why from the beginning, nung malaman ko yung aking schedule sa pagtayo dito, nung nagtanong ako sa Panginoon kung ano yung mensahe na nais niyang dalhin sa inyo, nung nais niyang dalhin ko sa inyo, ito po yung lumagay sa aking puso, ito yung nalagay sa aking puso. Na alam natin na ang bawat isa ay mayroong pasanin. Amen po ba? Meron ba na walang burden? Meron bang walang pasanin? Meron bang walang problema sa pagkakataon na ito? Di ba nga, kasabihan na nga, pag walang problema, it is abnormal. It is not normal. So normal lang sa atin yung may problema, normal lang sa atin yung may burden. And this is the central message, kung ulit nga po, yung nabasa nating talata, ay okay lang na meron kang pasanin kasi meron namang Diyos. At dapat maintindihan mo na kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Ito po ang theme, ito po ang pamagat ng ating kwento. Kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Siya ay nagtatrabaho. God is moving and working in your life. Medyo mahirap lang itong maintindihan pag may difficulties, pag may burden, especially pag yung burden ay lumagpas ng konti. Alam niyo ba after the burden? Hindi yung burdens. After the burden, 4 na letter yung dadagdag, magiging burdensome na siya. At okay lang na may burden, tulad ng sinabi ko kanina, ang problema lang kapag yung burden ay naging burdensome na. Magdudulot na kasi siya ng maraming mga problema. And tulad po ng sinabi ko, kaya mo pa bang makita, kaya mo bang tanggapin na sa buhay mo, hindi ko alam kung ano po yung buhay ninyo, kumikilos ang Diyos. Nagtatrabaho, may ginagawa ang Diyos. And allow me to illustrate kung ano yung kalagayan ng tao madalas sa pamamagitan ng simpleng kwento na ito. Meron pong isang babae o isang young professional woman na very busy in her life. Magta-travel siya via airplane. Sa kanyang kabisihan, hindi na siya nakakain. So after checking in, yung kanyang luggage doon sa counter ng airport, bumili lang siya ng cookies. Tapos, naghanap na siya ng maupuan, busy din yung airport, maraming tao. Eventually, nakakita rin siya ng isang bakanting upuan na sa katabi ay wala. Kasi halos lahat, pagka naupo ka, may katabi na. And next to her is a man. So, bumili siya ng cookies, tapos naupo siya. Tapos, chinek lang yung ilang mga bagay. Then, dinampot niya na yung cookies dun sa kanyang tabi, tapos binuksan niya, tapos kumuha siya ng isa. Nagulat siya, pagkuha niya, kumuha din yung mamang katabi niya. Naisip niya, ano ba to? Nagpapapansin ba ito sa akin? O gusto ba nito na makipagkilala sa akin or what? Pero hindi niya na pinansin sa kanyang kabisihan, kumain lang siya, kumuha ulit siya ng isa, tapos yung mama, kumuha ulit ng isa. And that thing goes on until 2 na lang yung cookies. Sabi ng babae, siguro naman pagkuha ko, hindi na siya kukuha. Mahihiya naman siguro siya, nakunin pa yung huli. So dinampot niya yung pangalawa sa huli na cookies at kinain niya at nagulat siya, dinampot din ng mama yung huling biskwit. At pagkatapos nun, tiniklo pa, dinamukos pa yung pinagsidlan, tinapon sa basurahan. Sabi niya, grabe naman itong mama na ito. Masyado siyang adelentado, masyado siyang hindi ko alam bakit siya pa ang nagligpit. Napakalakas naman ng kanyang loob, no? So, hindi na lang niya pinansin, hindi na lang niya kinumpronta yung mama at nagtumawag na, pumasok na siya sa aeroplano and sadly, nakita na naman niya yung mama. Isang airplane pala sila, kaya nga magkasama sila doon sa waiting station, ano? Nainis ulit siya, tapos naupo siya at bago ilagay yung kanyang bag doon sa overhead counter, no? Hinuha muna niya yung kanyang cellphone. And to her surprise, nandun yung cookies niya. All the while pala, yung cookies na kinakain niya ay pag-aari pala ng mama, ng lalaki na katabi niya. Yung kwento po na ito ay nagsisignify sa madalas na pangyayari sa atin. Akala natin, tayo yung kinukuhanan ng cookies, yung pala tayo yung nangunguha ng cookies ng iba. Hindi po ba't katulad ng kwento na to, madalas inaakala natin
na sumusunod pa tayo sa kalooban ng Diyos. Pero Diyos na pala ang sumusunod sa atin. Hello? Akala natin, hindi kumikilos ang Lord sa buhay natin. Yun pala, siya na yung nagbubuhat sa atin. Buhat-buhat na tayo ng Diyos. Akala natin, walang nangyayari na improvement. Hindi lang natin alam, handa na pala ang lahat ng bagay para sa ating pagpapala. Akala natin, nakalimutan na tayo ng Diyos. Pero hindi po. The Lord will never abandon you nor forsake you. Pwede po palakpakan natin ng Lord sa kanyang kabutihan? Bakit ganito? Kasi in a difficult time, in a difficult situation, when the burden that we are carrying already becomes burdensome, tulad ng sinabi ko kanina, it is hard to recognize how good and great God is. When things are not going according to our desires, according to our plans, it is hard to see the goodness and greatness of God. But please do know, yung mga time po ng difficulties, ito lang po yung time na talagang mapapatunayan natin yung greatness, yung goodness ni God. That is the only way we can truly see how kind our God is. Why? Because during the calm seasons of our lives, during the times of plenty, these are just normal blessings, usual blessings, natural blessings. Remember, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Natural na pagpapala lang po yun kapag kakalmado ang buhay. Kasi binigay naman talagang pangako yun ng Panginoon sa kanyang mga anak. But during the time of difficulties, during the difficult moments, where things are not going right, where things are going south, the Lord's blessings are abounding to us, even to an extent of Him making a miracle in our lives. How? By turning problems into opportunities. Gumagawa siya ng miracle sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na dati hindi mo kaya, pero ngayon kaya mo nang gawin. By giving us the chance to grow and mature in His presence, while giving enough blessings para nga ma-overturn natin yung situation na yon. From being a disgrace to a grace. From being a problem to an opportunity. From being a disadvantage to a leverage. And from being a curse to a blessing. Ang kailangan lang natin siyang paniwalaan na kahit mahirap yung sitwasyon, kahit nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, you just need to believe that God is moving and working in your life. Kasi po, yung believe na yon, eventually it will become a belief system. Kasi di ba, yun yung unang step, believe. You need to believe. Then pag yung believe na yon, na part, in-embrace mo, it will be a belief system. Pag nag-grow yung belief system, magiging trust na siya. At pag nagtatrust ka na sa Lord, wala ka ng problema kasi everything will be taken care of. Pwede bang palakpakan natin ulit ang Lord? If that faith becomes so consistent that through thick and thin, in health or in sickness, for richer, hindi po ito kasala, for richer or for poorer, we just need to hold on. At pag nagawa natin doon, ang tawag doon ay trust. You are already trusting the Lord. Masasabi mo lang na trust ito kapag yung faith mo, hindi na siya nag-hesitate, hindi na siya nagpa-falter, hindi na siya nag-waver. Then, meron ka na trust sa Panginoon. And the Lord Jesus gave us an assurance sa lahat ng bagay na ito. He said, yung kanina kong binanggit, seek ye first the kingdom of righteousness and all these things will be added. Sabi pa niya, yung verse na ginamit ni Sir Bob, I came to give life and to give it more abundantly. Sabi niya sa lumang tipan pa lang, I know the plans I have for you, the plan to prosper you, not to harm you, the plan to give you hope and a future. No? At sabi pa niya sa dulo, ito po yung mabigat. After all those promises, sabi niya, heaven and earth will fade, but His words will still remain. Ano pa bang assurance ang kailangan mo?
after hearing all those words? Hello? Meron pa ba tayong kailangan? So, why undergoing difficult situations while being under siege by the enemy? While being broken because of another man's disease or a woman? Know that there is God. Please do know that it is okay that there is a burden or burdens in your life. Because life would be so boring without the ups and downs. Can you say amen to that? Believe you me, napaka-boring po ng buhay kung walang ups and downs. Yung plateau lang, yung straight line lang. Kahit nga kung sa ospital, masama yung straight line eh. Maganda yung merong ganun eh. Ano po? A burden is fine. Tulad ng sinabi ko kanina, wag lang natin siyang paabutin sa negative point na siya ay nagiging burdensome na sa atin. Can you imagine yung binanggit ko kanina, yung burden ng ating Sir Bob at Chairman? Itong mga panahon na ito, about the TS I'm referring to, no, naklase natin ng halos isang taon na yata yung mga incoming second year. Saan ang gagaling yung lahat ng yun? Burden po nila yun. Dean Luz, the other administrators have their own burdens. No? The focal leaders have their own burdens. Kayo po, ng mga faculty members, have your own burdens. No? The administrative support staff, meron ding mga kanya-kanyang burdens. Lahat po tayo may kanya-kanyang. Magpasanan po tayo, pasanin natin yung mga burden na yan. Huwag nating paabutin na maging burdensome siya. Pag sobra na, yung key verse natin, bigay na natin sa Lord yung sobra. Kasi malambot po yung kanyang yoke, yung kanyang pamatok, magaan po ito. Palakpakan nga po natin ulit ang Lord. Pag dumadaan ka sa mga kahirapan, you should know that a divine help is just a fervent prayer away. Sana po matandaan natin yun. Pag mahirap na, pag susuko ka na, remember, a divine help is just a prayer away. You don't even need to stand up from your bed kung ikaw ay nakahiga, ikaw ay may sakit, nor even lift a finger. Because from where you are, God will pick you up and fix everything like a miracle, and things will be fine. You just need to trust Him. Because God made a promise, and He surely will never fail nor forsake you. Why? Because you are very important to Him. Napakahalaga mo sa Kanya. We are all precious in His sight. God is watching you always. Do you know that? Lagi kang pinapanood, lagi kang minamasdan, lagi kang nakikita ng Diyos. God is with you always. God will make pass all the rain and the storm. Then bring sunshine to your life only if you believe Him. Only if you believe Him. Kasi pag di ka naniwala, then God is powerless in your life. At hindi rin makakakilos ang enemy sa'yo kapag ka naniniwala ka sa Lord. I know that what I'm saying is not that easy. Naiintindihan ko po yun. I know that it is hard to hold on to your faith during the times of difficulty. I know that this truth, yung truth na sinasabi ko this afternoon, is easier said than being done. Alam ko po yun. I know that many had failed. I know that it's difficult, but we have to do it. It's difficult, but we have to do it. You have to keep your faith and continue trusting God. Have faith. The Lord our God is great, and His goodness and kindness endures forever. Amen. Itinataas ko po ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat kung ang pangalan po niya ay matataas, ang lahat po ng lalapit ay tatanggap ng kaligtasan, at kasama ng kaligtasan ito ang lahat ng pagpapala na nagmumula sa ating Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan. Magandang hapon po. I'll worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing,
for you, my dad and king. I'll live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. You know how wide you open up your arms when I need your love, how far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I'll worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing for you, my dad and king. I'll live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. You know how wide you open up your arms when I need your love, how far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Oh, be with you. Oh, I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Oh, be with you. Yeah, to be with you, to be with you. Yes, we worship you, we worship you, we worship you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I believe that through our worship time together, we are all blessed, renewed, and inspired. Thank you everyone for joining us tonight. Once again, this is Alejandro Jacinto III. See you again next week in our online Moments with God. Have a great week ahead.